Gaano nga ba kalakas ang Amerika? Ano ang kanilang kakayahan para sumakop ng isang bansa at para hulihin ang Pangulo ng Venezuela? Ito ang kumpletong dokumentaryo. Sa isang mundo na puno ng tensyon, digmaan at lihim na operasyon, iisang bansa na madalas banggitin kapag usapin ay ang kapangyarihan, ang Estados Unidos ng Amerika. Pero gaano nga ba talaga ito kalakas? May kakayahan ba ito na sakupin ang isang bansa? At hanggang saan ang abot ng impluwensya nito kung gugustuhin nitong hulihin ang isang pinuno ng ibang estado? Ang Amerika ay hindi lamang isang bansa, isa itong global military system. May tatlong military scale ang bansa kung bakit napakalakas nito. Una, mayroon ang Amerika na mahigit 1.3 million active personnel. Pangalawa, nakakalat ang kanilang mga puwersa sa mahigit 70 bansa sa mundo na kung saan pinapanatili ang kanilang presensya. At pangatlo, sila ang may pinakamalaking military budget sa buong mundo. Kaya naman halos advance, kompletong benepisyo, makabagong armas ang ginagamit ng buong kasundaluhan ng bansa. Ang lakas ng Amerika ay hindi nasusukat sa dami lamang ng sundalo, kundi pati na rin sa bilis ng paggalaw, teknolohiya at koordinasyon. Merong tinatawag na 5 kamay na makapangyarihan ang bansa. Una, ang air dominance o ang air support nito. Mahigit sa 10,000 ang kanilang mga sasakyang panghimpapawid na kung saan dito mas nangingibabaw ang Amerika. May kakayahan itong kontrolin ang ere ng isang bansa sa loob lamang ng ilang oras. Kaya naman kapag nawala na ang himpapawid, halos talo na ang digmaan. Pangalawa, merong naval power ang bansa. Maraming mga aircraft carrier sa gitna ng dagat. At ang bawat aircraft carrier nito ay parang isang lumilipat na air base. May sarili itong jets, radar defense at libo-libong tauhan. Hindi na kailangang humingi ng pahintulot sa dagat dahil ang mga barkong ito ay kayang tumawid at magpaikot-ikot sa gitna ng karagatan kahit masama ang panahon. Kaya naman kahit malayo ang target ay naaabot pa rin ito. Pangatlo sa pinakamakapangyarihang kamay ng bansa ay ang ground at special operations. Hindi palaging digmaan ang sagot, minsan isang tahimik na operasyon lamang, kagaya ng nangyari sa Venezuela. Dito pumapasok ang special forces. Sinasanay ang mga tauhan para sa pagdakip, sabotage at extraction na nagbibigay daan sa tahimik at ligtas na pagsalakay. Pang-apat, meron ding intelligence at cyber war ang bansa. Gumagamit sila ng satellites, computer screens at data streams para masubaybayan ang galaw, target at ang mga magtatangkang sumalakay. Bago pa pumutok ang isang bala, alam na ng Amerika kung nasaan ang target. May mga high-tech satellites ang bansa, mga drones at cyber surveillance. Kaya naman sa modernong digmaan, impormasyon ang kanilang unang sandata. At panghuli, ang economic and political pressure. Hindi lahat ng bansa ay ginugunaw ng bomba. Ang iba, kinigiba ng sanksyon, pressure at isolation. Minsan, isang taktika ang makipag-ugnayan sa ibang bansa lalo na kapag eleksyon, na siyang ginagawa na rin ng Amerika sa ibang bansa na kadalasan ay may sinusuportahan silang kandidato para manalo upang magkaroon ng allies o pakikipag-ugnayan. Na sa paraang ito ay nagkakaroon ng kakampi at mas lumalakas pa ang puwersa ng bansa. Kaya ba talagang sakupin ng Amerika ang isang bansa? Ang sagot ay oo. Pero ang mas mahalagang tanong, dapat ba? Sa reality ng invasion, hindi sapat ang panalo sa unang linggo. Kailangan ng dekadang occupation, posibleng guerrilla warfares at malaking gastos at political backlash. Kaya naman ang pagsakop ay hindi katapusan ng digmaan. Kadalasan, doon pa lamang ito nagsisimula. At isa sa pinakamalaking bansa at makapangyarihan ang pwedeng gumawa niyan sa inaharap. Walang iba kundi ang Amerika. Isang patunay na lang ay ang pagdakip sa isang nakaupong pangulo ng Venezuela. Walang full invasion kundi mga special forces lamang ang gumalaw. Isang mabilis, tahimik
at iwas civilian casualties na extraction ang ginawa ng bansa. Kaya naman dito pa lang ay masasabi mong talagang napakalakas na ng bansang ito. Sa ganitong uri ng operasyon, hindi mahalaga ang laki ng bansa kundi ang kahinaan ng depensa at internal stability. Iyan ang meron at kumpleto sa bansang Amerika. Ang bansa ay isang superpower, walang duda roon. Kaya nitong talunin ang karamihan sa digmaan. Kaya rin nitong impluwensya ng mundo. Ngunit sa panahon ng modernong daigdig, ang tunay na tanong ay hindi sino ang pinakamalakas, kundi sino ang may kontrol sa sarili.